Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang inang ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya't hinipo ang kinalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naranasan niyo na bang maging kawawa? Naranasan niyo na bang walang-wala sa buhay? Naranasan niyo na bang bagsak na kayo? At sa kabila po ng lahat ng pagkabagsak po ninyo, ng pagiging kawawa po ninyo, ang Diyos inangat kayo. Ang Diyos pinagaling ka. Ang Diyos naramdaman mo ang kanyang pag-ibig. Ang Diyos binuhay kang muli sa iyong pagkawala. Mga kapatid, ganyan po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo nung nakasalubang niya ang libing na ito nung siya'y pumasok sa isang bayan na ang tawag ay Nain. Nakita niya ang nagdadalamahating ina, walang asawa, namatay ang bugtong na anak. Sa dami ng nakipaglibing, nakita niya ang pagkalumbay ng isang taong namatayan. At kawawang-kawawa po, yung pong babaeng itong balo, namatay na ng asawa, namatayan pa ng anak. Namatay at nawala ang pinakamahalaga para sa kanya. Kaya po minarapat ng Panginoon na bigyan ng panibagong buhay ang batang ito at sinabi, "Binata, magbangon ka." Hindi po gumawa ng milagro ang Panginoon para magpakitang gilas. Hindi po siya nagpagaling para magbigay ng misteryo o kahit anong tinatawag nating kahindik-hindik na ganap. Bagkus, ginawa ito ng Panginoon dahil nahabag siya. Dahil naawa siya. At dahil sa awat habag ng Panginoon, mga kapatid, ibinigay niya ang buhay doon sa binata. Mga kapatid, ito po'y paalala sa atin na ang Diyos sa kabila ng ating karukhaan bilang tao, ang Diyos sa kabila ng ating pagiging kawawa at walang-wala, ang Diyos hindi nakakalimot magbigay ng pagpapala
sa kanyang taong nilikha. Sapagkat ang Diyos ay Diyos hindi lang ng awa, kundi ng pagpapalat pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya nga mga kapatid, hindi ba? Wala tayong ibang kinakapitan at pinupuntahan kundi ang Diyos na makapangyarihan. Wala tayong sinasambit sa ating panalangin. Hindi tayo humihingi kahit kaninong tao, kundi sa Diyos na nagbibigay palagi ng pagpapala sa atin ng lubos. Mga kapatid, hindi ba? Ganyan ang gawa natin. Bakit tayo nasa loob ng simbahan ito? Bakit tayo namimintuho sa poong Jesus Nazareno? Di ba humihingi tayo ng awa? Umaamot tayo ng pagpapala na sana'y pagalingin niya, dinggin niya, sagutin niya ang dalangin ng ating puso. Tulad ng babaeng balo na ito na nagkaroon ng walang-wala sa kanyang buhay at na ngayon natagpuan niyang Panginoon sa pagkakataong itong napakinggan nating mabuting balita. Mga kapatid, bilang tao, tayo'y wala halaga. Walang-wala tayo. Pero ano ang nagpupuno ng ating pagkatao? Ano ang nagkukumpleto ng pagkukulang natin? Walang iba kundi si Kristo na nagbibigay sa atin ng pag-ibig na walang hanggan. Iyan mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng mabuting balitang napakinggan po natin sa araw na ito. Walang-wala tayo kung wala ang Diyos sa ating buhay. Tayo'y kumpleto kung tayo nananalig, lumalapit sa Panginoon, kumakapit sa Kanya, kay Kristo Jesus. Mga kapatid, paano naman po natin isa sa buhay po ang lahat ng ating napakinggan at natutunan ngayon sa mabuting balita? Kung tayo po'y pinagpapala ng Diyos, dapat tayo din maging daan ng pagpapala sa ibang tao. Gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng tama, maging tapat tayo, maging mabuting ehemplo tayo, maging larawan tayo ng Diyos, larawan ng pagpapala at pag-ibig niyang lubos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa si Jesus na palaging nagpupuno sa atin, pagpalainawa tayo palagi sa ating katapatan at pagkamatuwid. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.